Narito ang Transformers Dark of the Moon MechTech Basic Human Alliance Ice Pick kasama si Sergeant Chaos o Sargento ng Kaguluhan, Sergeant Chaos, ang kanyang kaagapay sa paghahasik ng lagim, Sergeant Chaos. Ang set na ito ay kasama sa unang labas ng Basic Human Alliance figures mula sa Dark of the Moon ng mga laruan. Hindi siya ganun karangyan. Aaminin ko, hindi ako natutuwa sa laruang ito. Napaka lubos, nakawalang, parang kung titingnan nyo, nagmumukhang parang hindi lubos na pinag-isipan ang disenyo ng laruang ito. Kung mamarapatin, dalawa sa unang labas ng MechTech Human Alliance Wave ay napakaganda. Ang isa ay masasabi nating maaari ng pagtiyagaan. Ngunit itong laruang ito, itong figure na ito ay masasabi kong hindi karapat-dapat bilhin, lalong-lalo na sa kanyang regular retail price na 700 pesos o 700 piso. Nabili ko to sa clearance sale price na 450 piso. Kahit na naibaba na ang presyo, hindi pa rin ako nagagalak sa pagkabili nitong laruang ito. Tignan natin kung bakit. But bagong lahat, silipin muna natin ang packaging niya o ang kanyang sisidlan. Tulad din ng ibang Basic Human Alliance figures, nandyan lahat, makikita natin sa kanyang sisidlan. Ang kasama niyang tao, wala masyadong natatanging katangian nito. Tulad din ng ibang mga Basic Human Alliance figures, maliit siya. At ngayon, ang figura o ang Decepticon na si Ice Pick. Kung titingnan nyo, ang tayo niya at ang mga kaanyuan at pagkadisenyo ng kanyang mga binti, ang kanyang mga braso, kahit na ang ulo at ang kanyang dibdib, hindi natin masasabing lubos na pinag-isipan. Nagpapaumanhin ako para sa mga naging inhinyero ng Hasbro na nagsunog ng kilay sa paglikha ng ganitong klaseng laruan. Marahil sa iba ay napakaganda nito, ngunit para sa akin ay sa tingin ko mas mayroon pa silang magagawang mas magandang figure bukod dito na pwede pa sanang pagandahin, siguro mas baka mas ginawang mas makapal ang kanyang mga binti, mas maiksi sana ang kanyang mga braso. Marami pang pwedeng mga pandagdag sa figure na ito na dapat sigurong pinag-isipan at ginawa. Ngunit ito na nga at narito na sa atin at kailangan na lang namin na sigurong pagtiyagaan kung ito ay yung nabili na. Ang kanyang mga joints ay may kaluwagan at napakadaling lumuwas. Hindi ko na ibabanggitin kung anong nangyari nung pagkabukas nito at dahil lubha lang talagang nakaiinis. Nung pagbukas nito, iba-ibang bahagi niya ang talagang hindi na nakakabit sa kanyang katawan. Mayroon siyang mga sandata. Hindi ko maunawaan o matanto ang sadyang paggamit nitong mga sandatang ito. Nagmumukha siyang mga patalim, ngunit sa tingin ko ay naglalabas siya ng enerhiya. Hindi ko talaga maunawaan kung para saan ito mga ito. Ngunit, maaari mo siyang ikabit dito sa kanyang kamay, malapit sa kanyang kamay, sa kanyang balikat. Sa kanyang balikat, hindi gaanong kasikipan ang pagkakabit niya at napakadali talagang kung madadampian nyo o kaya ay gagalusan o maplusan ay luba siyang napakadaling matanggal.
Hindi ako natutuwa din dito sa ganitong klaseng sandata. Nabanggit ko na, kakaiba talaga ang tayo niya. Para siyang, ang itsura niya ay parang may binti ng babae, ngunit may katawan ng lalaki. Medyo katuwa-tuwa kung titingnan natin, pero ganun na talaga. Ang sigurong masasabi kong magandang aspeto nitong laruan, kung mayroon man, ay ang kanyang anyo pag siya ay naging sasakyan. Ngunit sa kanyang anyo ng robot ay hindi talaga siya, sa tingin ko, kahit sa aking pananaw, at ako ay sinusubukan ko talagang bigyan ng karampatang pagkakataon ang bawat disenyo ng Transformers, na tingnan natin kung ano ba ang magandang mga aspeto nito. Ngunit sa laruang ito ay talagang hindi marami ang nakikita kong kagandahan. I-transform natin siya, o ibago ang anyo. Itupi ang kanyang ulo, ilabas ang likod, at itupi ang magiging gulong o gulong ng tangke, masasabi natin. At itupi paloob ng ganyan. Ano pong susunod? Ang kanyang mga braso ay ibukod sa likod. Ipihit at pagdikitin. Ganyan lang. Itaas ang sinasabi nating gulong sa likuran, ang kanyang mga binti. Ilabas muna ang unahan, at ang kanyang mga binti ay ating paumanhin, nagkamali ako. Ayan. At itupi ulit ito. At yan ang kanyang anyo na sasakyan. Ito ay, sa aking pananaw, ay isang sasakyan na idinadaan sa niebe o snowmobile, skimobile. Kung mas malaki sana ng kaunti, maaari sana itong ipantapat sa mga G.I. Joe figures, pero maliit siya. Pwede na. Ang mga pintura na nailalapat sa figure na ito ay halos wala akong makitang paglalabis at pagkukulang. Taman-tama lamang. Napakaganda ng kombinasyon ng pintura na ginamit. Kung kaya't nakapanghihinayang at ang laruan mismo ay hindi ganun karangya. Maaari mong ikabit ang kanyang mga sandata sa likuran. Hindi ko pa rin maintindihan kung para saan ito. Maaari mo ring ikabit dito sa unahan. Pwede na. At ang kanyang anyo na sandata na maaaring hawakan ng iba pang Decepticon ay itupi lamang paharap ang gulong sa likuran. Manatiling nakakabit ang kanyang mga binti dito. At baliktarin ang pagkakatupi ng mga gulong o tangking gulong. At nagmumukha siyang parang lagaring electrical. Hindi ko pa rin maintindihan kung para saan talaga ang sandatang ito. Maaari siyang lagari, yung electrical na lagari na ginagamit na sa pagpuputol ng troso. Ngunit hindi pa rin ako lubhang nasisiyahan sa kanyang anyong ito. Para sa akin, ang pinaka kaaya-aya ay yung kanyang anyong pang sasakyan. So, dapat nyo bang bilhin itong laruang ito? Sa tingin ko,
Huwag nyo nang sayangin ang inyong salapi. Kung meron kayong ibang paglalagakan ng salapi, maaari mag-impok na lamang at doon nyo na lang gastusin. Kung isa kayo sa mga kolektor na kinakailangang lubos na kumpletuhin ang inyong mga transformers, lalo na itong Dark of the Moon toy line, ang maipapayo ko lamang ay hintayin nyo na lang na bumaba pa ang halaga nito, maging 50%. Wag lang 30% ang pagkabawas ng presyo. At sigurado akong, nakatitiyak akong hindi kayo masisiyahan sa binayad nyo sa ngayon para sa larong ito. Kung hihintayin yung mga 50% or 60%, mas maaari, mas maganda sa tingin ko, mas makabubuti kung gano'n. At yan na nga ang aking nakapanghihinayang na pagsusuri sa larong ito. Ito ay ang Transformers Dark of the Moon MechTech Basic Human Alliance Ice Pick kasama si Sergeant Chaos. Kung nagustuhan nyo ang aking pagtalakay at pagsusuri nitong larong ito, ngunit hindi nyo nagustuhan ang larong ito, kung maaari lang sanang wag nyo kung bigyan ng masamang pag-aantas. Kung nagustuhan nyo ang aking pagsusuri, pindot lamang ang nakataas na hinlalaki na icon sa baba. At maaaring idagdag nyo sa inyong mga paboritong mga videos. Kung nais nyong malaman ang aking mga binibiling mga laruan sa araw-araw, mangyari lamang na subaybayan ako sa Twitter at www.twitter.com/fxfriends. Maraming salamat po at salamat at sa inyong pakikinig at pagsusubaybay sa aking mga video reviews.